Kumpanieras, eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Good evening, good evening. Magandang gabi po. Hello. Welcome po sa programang Dos Kumpanieras. Sa ngalan po ng aking kapartner, Attorney Rina Seco. Ako po muna ang inyong makakasama tonight. Ako po si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Magkakasama-sama po tayo alas 6:30 hanggang alas 7:30 ng gabi. At syempre, mamimigay pa rin po tayo, tuloy-tuloy pa rin po ang pamimigay ng ating Malakas online promo. Kaya naman sa mga nakatutok sa atin, yung ating mga loyal listeners, followers, mga loyal fans natin dyan, kaway-kaway, shoutout sa inyo. Siyempre, mapapanood nyo po ang ating episode ngayon. Live na live po kami sa Facebook. Hanapin nyo lamang po DZRH News, DZRH News Television, at DZRH Dos Kumpanieras Facebook page. Siyempre, ito sa mga nanonood din sa YouTube, no? Hanapin nyo lamang po DZRH TV 4K live stream. Magandang gabi naman sa mga nanonood sa atin sa mga cable channels, sa Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3, Bicol CATV System, TVC Cable Network, JP Cable TV, and Madera Cable TV. Siyempre, batiin ko na rin po, no? Galing po ako sa ating 3-day, kaya po absent po si Attorney Cam nung Wednesday tsaka Thursday. Galing tayo sa ating KBP Leadership Conference, kung saan yung ating mga miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP local chapters po ay nagsama-sama. At kami po ay syempre nagkaroon ng kaunting orientation seminars para sa ating mga KBP local chapters. Kaya naman shout out sa lahat ng mga dumalo sa ating leadership conference. Dos Kumpanieras. Batiin ko na rin po syempre, no, dumating din po ang ating COMELEC chairman, si Sir George Garcia, no? At nagpapasalamat naman po ang KBP dahil nagpaliwanag siya, no? Dahil nalalapit na po ang eleksyon. Lagi pong maaasahan na makipagtulungan ang KBP sa ating COMELEC, especially po, no, sa pag-disseminate, no, ng impormasyon. Ayaw natin ng fake news kasi pag alam nyo po, pag halimbawa po at the day of the voting, no, yung mga pagpapakalat ng mga maling impormasyon, ayaw natin yan, kaya laging nakikipagtulungan ang mga miyembro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas sa COMELEC regarding sa information dissemination. For the meantime, ngayong gabi po pag-uusapan natin, ayan, may kinalaman po sa mga mahilig pong maghanap ng bahay, pero ang tinitignan po ay yung nakakamura sila. At ito po yung tinatawag natin na pasalo. Pag kayo po ay nagpunta, no, sa marketplace, kung halimbawa naghahanap po kayo ng mga property, sometimes, no, kapag yung mga bibilhin nyo ay hindi pasalo, mapapansin po ninyo, no, medyo may kamahalan, hindi kaya ng budget.
So, mag-iisip-isip ka, maghahanap ka ngayon ng alternatibo na kung saan magkakaroon ka ng property, pero sa kaya lamang ng bulsa at sa kaya ng iyong naipon. Tama po, di ba? So, ang gagawin mo, no, kapag ikaw po ay pupunta sa mga ganito, no, usually, kung hindi man po sa mga ahente, doon sa mga kakilala, ito po kasi ngayon, no, nangyayari because of our technology, sa marketplace na tayo nakakakita ng mga advertisement kung saan yung mga owner o kaya mga ahente or broker, no, ay nagbebenta ng mga ari-arian sa pamamagitan ng pasalo. Ayan. Ano ba yung tinatawag natin na pasalo? Sa mga hindi po nakakaalam, no, ng term na pasalo, ayan, at baka maging kayo rin po ay naisin ninyong bumili ng mga ganitong mga ari-arian sa ganitong scheme, no, pasalo. Ito po yung bibilhin po ninyong property. Ang property po ay nakasangla o naka-mortgage, no? Saan? Maaaring ito po ay sa ibang tao, maaaring ito po ay nakasangla sa bangko, maaaring nakasangla po sa Pag-ibig, sa National Home Mortgage Finance Corporation, at iba pang mga financing institution kung saan binabayaran po, no, ng paunti-unti ng may-ari yung kanyang property. So it's either may mga iba't ibang senaryo po, no. Halimbawa, ang owner po, no, meron po silang TCT or Original Certificate of Title, OCT, no? At meron silang gustong bilhin o kaya naman bumili pa ng ibang property. So ang ginawa nila, sinangla nila yung kanilang property sa bank, no? So binigay nila yung titulo doon sa bangko at sila ay umutang at pagkatapos binabayaran po nila yung interest at yung amortization na tinatawag natin every month. So buwan-buwan po silang nagbabayad. May senaryo naman po, no, kung halimbawa po, no, bumili ng property sa mga condominium o kaya naman sa mga developer, no, yung bumili ng condo, no, ang gagawin po, no, dahil hindi pa mabayaran ng buo, so hahanap po ng bangko or financial institution na kung saan sila po ang bibili ng property na condominium na kukunin mo o kaya naman po, no, yung house and lot na kukunin mo. Tapos po yung title ay sila po ang kukuha, no. Kumbaga nasa kanila ang titulo ng lupa. Ngayon po ikaw na nangutang, magkakaroon po kayo ng contract of loan at doon po kayo magbabayad doon sa bangko or doon sa financial institution. Yun. Dos Compañeras. Ang problema po, no, kapag hindi na po kayang bayaran ng owner ang kanyang property at hindi na kayang i-continue pa yung amortization na tinatawag natin na binabayaran nila buwan-buwan. So ang ginagawa po, nag-o-option po, no, ang may-ari ng property na ibenta na lamang po ang kanyang ari-arian at sa ibang tao at saluhin ang kanyang pagkakautang. Kaya naman ito yung tinatawag natin na pasalo. So bibili ka ng property na nakasangla, sasaluhin mo yung pagkakautang ng owner doon sa bangko, financial institution, Pag-ibig o kahit saan pa man, no, na naibenta sa ibang tao, na ibenta ang nasabing property. Yon. Dos Compañeras. So yun po ang essence po ng ating pasalo, no? So sa mga bibili po ng property, makikita po ninyo dahil sa desperado na ibenta ang property o hindi man kumbaga para hindi malugi, no, yung owner. Kasi kung titignan nyo, kung hindi na siya makakabayad doon sa bangko, sa financial institution or sa Pag-ibig, maaaring mawala sa kanya ang kanyang property, ma-foreclose ang property at sayang naman yung kanyang
pinagpaguran dahil maaaring ma-foreclose ito, mabenta ng mas mababa. So kung halimbawang makakuha siya ng buyer at maibigay niya ang presyo at wala namang problema sa buyer, hindi siya malulugi dahil makukuha niya yung kanyang mga naibayad, no, doon sa bangko, at hindi siya lugi dahil kahit papano nakakuha naman na ng loan, o kaya naman po nabawi niya na yung mga kanyang mga naihulog. So yung susunod na papalit sa kanya or hahalili sa kanya bilang owner, di siya na po ang magkukontinue doon po sa amortization. Yan. So sa katanungan na pinapayagan po ba ng batas na ibenta ng may-ari ang kanyang ari-arian kahit ito ay nakasangla? And the answer is yes. Wala naman pong prohibition po, no, ang batas po natin na sinasabing bawal, no, ibenta ang property ng nakasangla. Kumpanieras. In fact, no, marami pong gumagawa nito, no, dahil kung bibigyan po ng talagang mandatory rule na pagbabawalan, malulugi po ang mga owner, no, nung property, dahil paano kung hindi na po sila talaga makapagbayad, no, talagang mapo-foreclose ang kanyang property. Unless otherwise, meron lang po sinasabi, no, doon sa mga kontrata na ikaw naman, owner, bago mo naman, o kaya yung may pagkakautang, bago mo naman ibenta ang property, i-inform mo. Ayan, i-inform mo yung bangko, yung financial institution, o kaya yung Pag-ibig, na ibebenta mo yung property at kunin mo ang kanilang consent. May mga provisions po, no, na nakalagay sa kontrata na ganun po, no. Hindi ka naman pinagbabawalan totally na bawal ibenta ang property na nakasangla. Hindi po. Ang sinasabi lang doon sa mga provision doon sa minsan, no, pag ikaw po ay nakikipag kontrata doon po sa mga bank, financial institution and Pag-ibig, kailangan po kunin mo naman yung consent ng mortgagor at bago ka po, ayan ha, magbenta ng property. Yun lang naman yun. Pero as to bawal ka talaga magbenta ng property ng dahil nakasangla ito, hindi po pinagbabawalan ito ng batas. Okay? Batiin lang natin muna yung mga masugid nating tagapakinig. Marami pong salamat, no, sa mga laging nakatutok sa atin. Hello po, magandang gabi po, of course, kina Zoraida Faliorina, kina Mirna de la Cruz, Rizaldi Lorenzo, nanonood po sa may Kawayan, Bulacan. Ganon din po kay Jerry at Magdalena Martin. Uy, magandang gabi po mula po sa may Tondo, Rome Corpus, Archie Valencia, dyan po sa may Zamboanga, Ellen Santos ng Pangasinan. Ganon din po, of course, sa mga nanonood sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. Ayan po. Magandang gabi po sa mga nakatutok sa atin ngayon. Siyempre, shout out muna tayo. Ayan, kina Mel Aquino, ayan. Susie Arellano, hello po. Ayan, si Jason Abulencia, Belen Rivera, Irene, Jericho Ferrer, and Miss Grace Recta. Magandang gabi po sa inyo. Eto pa, ganun din batiin din po natin nakatutok sa atin sina Mel, ayan si Mel, nabati na pa natin sa may Liloan, Cebu. Tama po ba ako? Liloan o Liloan? Ayan, Marcelo M. At ganun din po kay Joshua. Tama po ba ako? Good evening po. Galing sa may Boac, Marinduque. At eto may question siya. Just asking po, attorney, bakit po yung sumalo sa house and lot ay nakapangalan pa rin ng dating owner. Ayan. So, ganun po, no? Kapag halimbawa kayo po ay sasalo ng property, of course, yung property po ay nakapangalan pa rin po sa dating owner. Unless otherwise, no, mabayaran nyo po ng buo yung kanyang property dun sa kanyang pinagsanglaan. That's the time na kayo po ay maglalakad, no, ng pagpapa-transfer ng title under your name. Ayan. Good evening din po, Art Pax.
ano po ba ang pwedeng maging risk kung bibili ng pasalo ng property. Ayan, pasalong property. Mamaya po i-continue natin yung ating usapan, no? Kung ano po ba ang risk kung halimbawang bibili po kayo ng pasalo, no? Especially po kapag mga personal property, mga sasakyan. Kung anong danger kung halimbawang hindi nyo i-inform yung maaring kasa, kung in-house po ang ginawa na kontrata dun sa pagkuha ng personal property or kaya sa bangko, anong danger? Ayan, mamaya pag-uusapan po natin dyan. Uy, gandang gabi po. Dyan po sa may Asipulo, Ifugao. Umuulan daw dyan. Ingat-ingat po kayo, ha? Kasama nyo pa rin po ang inyong panyera. Ako po si Attorney Cam. At ito po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Siyempre, pagmamalaki na rin po namin nasabihin sa inyo na ang DZRH ay nangunguna na naman po sa survey sa Kantar, sa Metro Manila, ganun din po sa Mega Manila. Kaya naman po walang sawa pong nagpapasalamat ang aming istasyon sa lahat po ng mga tumatangkilik, nakikinig, nanonood sa ating himpilan, nagtitiwala. Kaya naman po nagpapasalamat po kami ng buong puso, no? Taos puso po kaming nagsasabi ng thank you very much. Dahil po sa inyo, number 1 pa rin po ang DZRH, Kantar Survey, Metro Manila, and Mega Manila. Dos Compañeras. Grabe! Wala na po kaming paglalagyan ng mga certificate dahil marami pong natatanggap na mga pagpupugay ang ating himpilan mula po sa iba't ibang sektor ng of course, kumpanya, ng mga organisasyon, at marami pang iba, mga award-giving body. Maraming pong salamat. Kaya naman po nanaisin namin na magkaroon na ng lagayan po ng aming mga certificate. Wala pa po dito yung mga yung mga nawala po namin ng mga certificate dahil po sa sunog, no? Na naranasan po ng aming himpilan. Pero again po, dahil dumadami na naman ito, taos puso po kaming nagpapasalamat. Thank you so much po. Muli balikan po natin ang ating topic ngayong gabi. May kinalaman po sa pasalo. Ayan, kasi ang topic natin pwede po bang bumili ng property na pasalo, no? Maaari po ba kang bumili ito? Legal po ba ito? At ano po ba ang mga dapat na gawin? Ano po ba ang mga requirements? At ano ang danger or risk, no, kapag bumili ka ng property under the scheme of pasalo? Ayan. Again, kanina napag-usapan po natin yung konsepto po ng pasalo, kung saan ang may-ari ng property ay naisangla, no, yung kanyang ari-arian sa isang bangko, financial institution, o kaya naman po pag-ibig, at syempre siya po ay nagbabayad, meron siyang utang doon sa nasabing mga institusyon na iyon. At nagbabayad siya monthly, pwedeng quarterly, so by means of amortization. At kung ibibenta niya ang property, ikaw na buyer po, bibilihin mo yung property sa kanya at a certain amount, medyo mas mura-mura ng onte, at sasaluhin mo yung kanyang pagkakautang o yung monthly na binabayaran or amortization na binabayaran niya sa nasabing institusyon. So yun po ang konsepto ng pasalo. Okay, no? Again po, legal po ang pasalo, no? Wala naman pong problema ito. Ang gusto lamang po, no, ng mga ibang mga financial institution at saka yung mga banks, no, na kapag ibibenta po ang property sa iba, dapat po makuha ang kanilang pagpayag o
masabihan po sila, no, ma-inform po sila na ibibenta nyo ang yung property at yung i-assign nyo sa iba, no, yung pagbabayad na ng mga amortization o yung pagkakautang nyo sa nasabing mga institusyon. Dos Compañeras. Again po, no, wala pong prohibition, no, na absolute prohibition sa mga may-ari ng property na hindi pwedeng ibenta yung nakasangla na property. Pwede pa rin po itong ibenta as long as, again nga po, kuha lang po ng consent mula po sa mga institusyon na pinagkakautangan nila o kung saan po nakasangla ang property. Sometimes naman po, no, kapag halimbawa party to party, no, tao to tao, no, kasi yung mga, of course, yung mga institusyon na binanggit natin, may mga legal personality sila, pero kung halimbawa kayo po makikipag-deal sa, kunyari, kapitbahay mo lang, no, na isang lamo doon yung property at binenta, kunyari bibenta mo yung property, hindi ka naman niya pwedeng sabihin, ay, wag mo ibenta yan, nakasangla sa akin yan. Of course, baka mas matuwa pa nga yun dahil mababayaran mo ang pagkakautang mo sa kanya. At the same time, no, hindi na kayo dadaan sa tedious process ng extrajudicial foreclosure kung halimbawang hindi mo mabayaran yung property. Okay? So, ganun po, no? Kapag halimbawa po, no, kayo po ay nakahanap na ng buyer, nakahanap na po kayo ng bibili ng property at pumayag po na saluhin ang inyong pagkakautang sa mga nasabing institusyon kanina, bangko, financial institution, pag-ibig. Ano po ba ang mga requirements na dapat ninyong ihanda? Of course, kailangan po yung tinatawag natin na assignment of contract, no? Ina-assign mo yung iyong karapatan, ang iyong pagmamay-ari, of course, doon po sa bagong bibili at pati yung obligasyon mo na magbayad doon sa mga institusyon na nabanggit kanina, i-assign mo na rin sa kanya, okay? Lahat kanya na. Yan, saluhin mo na ang obligasyon ko sa mga bangko, sa financial institution, yung pinagkakautangan ko. That's assignment of contract, no? Saluhin mo na lahat, ganyan. At syempre, magkakaroon po kayo ng deed of sale with assumption of mortgage. Ito na po yung sinasabi natin, na bentahan, pero merong assumption, no? Kukunin mo yung obligasyon na bayaran yung pagkakautang doon sa property kung kanino ito naisangla. So, ayun po, no? Deed of sale with assumption of mortgage. Meron din po, of course, yung mga waiver or relinquishment of rights. Kailangan din po, of course, meron pong special power of attorney. Mas maganda kung couple with interest, no? Kung halimbawa kayo po ay maglalakad na ng mga papers, no po, at hindi nyo nananaisin na maabala pa, no, yung owner. Sometimes kasi sa totoo lamang po, sa mga buyer po, no, kuha na kayo ng mga irrevocable SPA, no, na kapag nagkaroon na ng bentahan, meron na kayong power, no, na maglakad ng mga dokumento pag kayo na po ang mga magpapatitle ng inyong property, no. So, importante po yan para hindi na pabalik-balik. Sometimes, ang hirap na hagilapin nung owner kapag naibenta na ang kanyang property, no? Ni text minsan hindi na sumasagot. Pag kailangan mo ng requirements, ayaw na magbigay. Simpleng TIN number lang, hindi na binibigay. Mga ganun po, no? So, kailangan po, yan, kaakibat ng mga dokumento, ihanda nyo na rin po yung special power of attorney, no? At sa mga nagtatanong naman po, paano naman po yung sa pag-ibig, no? Sa pag-ibig naman po, ang requirements nila, if I'm not mistaken po, no, kailangan, of course, pag-ibig member ka din, po, at meron kang number of months ng contribution para ikaw po ay mapayagan, no, na sumalo ng property na nakasangla po sa pag-ibig. Bakit, no? Ang pag-ibig po kasi, po, no,
ay of course ay tumutugon, isa sa kanilang mga mandato, 'di ba, ay tulungan po ang ating mga kababayan, yung ating mga Pag-ibig members na makakuha ng sariling bahay sa pamamagitan ng pagbibigay ng loan sa kanila at ang pagbalik naman nito, yung members nila ay magbabayad ng paunti-unti sa kanila na may interest. Okay? So, yun po yun. Papapansin po ninyo kapag dumaan po sa Pag-ibig, usually po yan, mababa ang inyong monthly pero matagal po, no? Ang bayarin maaaring umabot ng 30 years, 20 years, no? Pag kinumpute mo yung interest, medyo may iba na nagsasabi na nakakamura pa sila sa bangko kasi nga although 15 years lang, nabawasan yung interest. Dos Compañeras. So, ganun po, no? May mga requirements po sometimes, no? Na kailangan din pong ma-meet nung buyer ng pasalo. Kaya po, importante na kinukuha po natin yung consent ng ating, ng ating mga pinagsanglaan para naman po smooth po ang inyong transaksyon. Ayan. Yung may mga danger din po kasi kapag hindi nyo po kinukuha yung consent ng ating mga bangko, yung other financial institution, at saka yung Pag-ibig. Kasi baka doon pa lang sa requirements, balljack na, di paano na? Paano mo na ipaglalaban yung rights mo, no? So, might as well get the consent at saka i-check. Baka pwedeng din po, no? Magkaroon po ng hindi ko lang po alam yung right term, pero parang reclassification ng payment of terms, no? Baka naman po pwedeng baguhin, o kung halimbawa may pagkakautang pa na kailangan bayaran sa bangko within 10 years kasi 5 years pa lang po nakakahulog, kung kaya pong bayaran ng buyer within 5 years, no? Para sa mas mababang interest, di mas maganda po yun, no? At kailangan makipag-coordinate lang po kayo, no? So pwede po yun, parang pagbabago ng payment scheme. So, yun po yun. So, ganun din po sa Pag-ibig, no? Kung mga property po ay ganun at merong kakayahan naman. Kung hindi man ayusin yung payment scheme, kung kaya pong bayaran ng buo, why not? Mas better po. Mas better. Di mababayaran na ng buo sa bangko. Win-win situation. Win sa may-ari ng property, win-win din kay mortgagor. Okay. Meron pang mga question dito. Batiin lang po natin. Yung win-win both pala. Again, sa mortgagor tsaka sa mortgagee. Eto, sabi po, ayan, sabi ni Gael, need po 24 months contribution sa Pag-ibig para makapag-loan ng housing. O see, so may mga X number of months na requirement para makapag-loan ng mga ng housing sa Pag-ibig. Thank you, Gael. Dos Compañeras. Mamaya pag-usapan natin yung danger naman po, no? Kung bakit mas maigi na makuha ang consent ng mga mortgagee pagdating po sa property, sanglaan ng property. At syempre yung ating malakas question, pakisagot lamang po. Oo, hindi. Pwede bang ibenta ng may-ari ang kanyang property kahit ito po ay nakasangla sa iba? Punta lang po sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. Hanapin po ang private message namin. Message, click nyo lang po, doon po kayo sumagot. At mamaya pipili po ako ng winner. Mananalo po ng 500 pesos. Kasama pa rin po ang inyong panyera. Ako po si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Sa ngalan po ni Attorney Rina Seco, ito po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Dos Compañeras, nagbabalik po kasama po ninyo kapiling, napapakinggan, napapanood po ang Attorney Campo, Cheryl Adami Molina, sa ngalan po ni Attorney Rina Seco.
Pinag-uusapan pa rin po natin ang tungkol sa konsepto po no ng pasalo. Ano po ba ang advantage tsaka disadvantage no kapag bibili po kayo ng pasalo? Okay. Unang-una no, kaya po marami mga kababayan natin ang naeengganyo na bumili ng mga pasalo dahil mas nakakamura sila at mas nakakatipid dahil karamihan po sa mga nagbebenta ng pasalo na mga may-ari, nagmamadali po talaga sila kasi ayaw na nga po nila bayaran, no? Hindi na nila kayang bayaran yung pagkakautang nila doon sa bangko o kaya doon sa mga iba pang financial institution, kaya binibenta nila ng mura yung kanilang property, no? O kaya naman bebenta yung property, maaaring sila po ay pupunta na sa ibang bansa, no? Magmamigrate sa ibang bansa, kaya binibenta ng mas mababa ang property para mas mabilis itong mabili. Yun naman po yung nakikita na advantages kapag ikaw po ay bibili ng property na pasalo. At hindi lang yan, bukod dun sa mura na, no? Kung okay din yung location ng property, ayan, yan, marami talagang may gusto niyan. At yun lang naman yung nakikita ko na no, kaya maraming nag-eengganyo bumili ng pasalo. Pero ang disadvantage naman po niya, no, medyo tedious process lang po niyan. Kasi again, una kunin mo po ang consent o pagpayag nung pinagsanglaan ng property, kahit ito po ay ibang tao, bangko, institution, financial institution o kaya po ng Pag-ibig, no? So, ganun po, no? At kailangan po ng mga dokumento na ipapakita ng paglipat ng karapatan ng may-ari papunta po sa inyo. Ganun din po ng mga dokumento ng assignment, no? Yung paglilipat, pati obligasyon doon sa kanyang pagbabayad ng utang sa may mortgagee, sasaluhin po ninyo. So, in the essence, no, marami siyang mga risk, no? At isa pa po sa major risk, no? Kapag kayo po ay mabibili ng pasalo, kung halimbawa bibili po kayo ng personal property, especially yung mga sasakyan, no? Kung hindi po kayo nakikipag-coordinate, doon sa maaring kaso kaya bangko, no? Kung wala po kayong kaalaman na maaaring hindi na pala nababayaran at hihilahin na pala, no? Yung property, o di kaya no, dahil nga naging nag-default siya ng maaring 3 consecutive months, biglang naging demandable and due na po yung buong pagkakautang, hindi mo rin pala kayang bayaran dahil binayaran mo nga yung owner ng certain amount of money, tapos ang akala mo monthly ka na lang magbabayad. Papaano na kapag gano'n, no? Hihilahin na pala. So, yun yung mga danger ng pasalo, no? Kailangan lamang po ng tamang gabay sa ating mga buyers na kapag kayo bibili ng property, kailangan kunin ang pahintulot kung saan nakasangla ang property. Dos Compañeras. So yun po, no, yung para sa katanungan ni Art Pax na ano ba yung risk ng bibili ng pasalo na property. Yan, no. So again po, no, kayo po ay mag-assume ng balance. Assume balance. Yan, yung tamang term na pasalo, assume balance. Ikaw na sumalo dun sa balance ko, ha, dun sa pinagkakautangan ko. Ikaw na yon, ha? Yun na yun. So, yun po, no? At of course, meron din pong mga iba pang mga fees na dapat bayaran bukod po dun sa mga fees na binayaran nyo po kay seller. Okay, no? Good PM po. Sana next time matalakay nyo naman po yung sanglat tira. Okay, sanglat tira po, na tackle na po namin yan sa aming mga previous episodes. Pero medyo matagal-tagal na. Kaya sige, i-refresh po namin yung inyong memories kapag may time po tayo regarding dito po sa mga sangla tapos tira, o kaya naman minsan sangla, bili. So marami ng ganun. So, depende pa rin po kasi again, ang kontrata po ay depende sa pag-uusap po ng dalawang partido kung ano ang kanilang napagkasunduan. Basta ito po ay hindi labag sa batas, sa good morals and policy, no?
At syempre yung ating ito pa, may mga question pa dito. Hingi lang po, meron pa. Hingi lang po ng advice regarding sa lote na mamanahin. Ang lote po nakapangalan sa lolo kaso nakasangla naman ito. Ay, pag ganito naman po, no, kung halimbawa po may kinalaman po sa mamanahin tapos nakasangla, po pwede naman po tubusin ng heirs yung pagkakasangla, no? And pagkatapos, pag natubos na po ng heirs yung pagkakasangla, kung magkakaroon po ng extrajudicial settlement of estate, kailangan yung bumili po, no, o yung tumubos doon sa property nila, ma-reimburse muna, mabayaran muna bago sila magparty-party. Okay? Again po, meron pa ritong question kanina. Ayan, nasan na ba yun? Na-screenshot ko. Ayan. Good evening po. Sabi ni Miss Imelda, mayroon lang po akong tanong. Papaano ko po makukuha ang title ng condominium unit na tapos ko na pong bayaran after 10 years? Pre-selling po. OFW po ako. After ko po bayaran, umuwi na po ako for good. Yan, paano po makakakuha ng title? Mag-antay daw po ka ng 10 years bago nila ibigay ang title? Ay, hindi po, no? Once na nabayaran nyo na ang inyong pagkakautang, dapat po ay mabayaran na, mabigay na po sa inyo yung inyong title, no? In fact, no, especially sa mga condominiums, sa mga bangko madali lamang po ito, no? Basta once fully paid ka na, pwede mo nang i-process ang iyong mga documents. Hingihan ka lang nila ng mga forms and requirements, and then ibibigay nila sa iyo yung iyong title, no? Mag-aantay ka nga lang ng I think hindi naman naabot ng super tagal, few months lang naman, and then pwede mo na siyang asikasuhin, patanggal mo yung annotation sa may registry of deeds, kasi mayroon po yung annotation, may encumbrance po yan. At pagkatapos po nun, saka ka-i-issuehan ng bagong certificate of title. Ayan. Okay. Eto na, ay naku, ang bilis naman ng oras para sa ating katanungan sa ating Malakas Online promo. Eto na. Eto na ang DZRH Mas Malakas Promo Online. Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng DZRH at instant meron kang 500 pesos na premyo. Ready? Makinig mabuti. Eto na! Para po sa katanungan na oo o hindi, pwede bang ibenta na may-ari ng kanyang property kahit ito po ay nakasangla sa iba? Ang tamang sagot po ay opo, pwede po. Kaya naman, congratulations! Ang winner po natin ngayong gabi ay si Marlita Angulo. 500 pesos sa'yo mula po sa DZRH. Siyempre, ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas at ang kauna-unahang radyo sa survey. Yay! Nakasama po ninyo, ako po ang inyong panyera. Ako po si Attorney Cam, sa ngalan po ni Attorney Rina Seco. Ito po ang dos kumpanyeras para sa DZRH. Ayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Happy weekend! Dos Compañeras.